Muling nanindigan ng Malacanang na dapat lutasin ang usapin sa Sabah sa mapayapang paraan. Inihayag ito ng palasyo sa kabila ng pagtanggi ng Malaysia sa hinihiling na ceasefire ni Sulu Sultan Jamalul Kiram. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Maraming salamat na natili ang posisyon ng gobyerno na dapat sumuko ang tagasunod ng Sultan ng Sulu ng walang kondisyon. Sinabi ito ng palasyo sa gitna na rin ng pagtanggi ng Malaysia sa alok na ceasefire ng Sultan ng Sulu. Magkagayunman, tiniyak ni Secretary Lacerda na patuloy naman ang paghahanap ng gobyerno ng paraan para magwakas ang standoff sa mapayapang paraan. Tiniyak ng Malacanang na hindi pinagwawalang bahala ng standoff sa Sabah. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa gitna ng pagtanggi ng Malaysia sa alok na ceasefire ng Sultan ng Sulu kaugnay ng halos isang buwan ng standoff sa Sabah. Bagamat tinanggihan ng Malaysia ang ceasefire, iginit ang Malacanang na nakatutok pa rin ang Pilipinas na wakasan ang usapin sa mapayapang paraan. Let me be clear, the President, the DFA, this government continues to exert all efforts and to explore all avenues towards a peaceful resolution. As the statement yesterday mentioned, that ceasefire is one of those options. Again, we continue to explore all possible options to come up with a peaceful resolution to the standoff. Our position has not changed, and we maintain that we will exert all efforts. In fact, this is one of the continuing efforts of our government to those Filipinos, our people who have been under detention by the Malaysian authorities. Nauna nang nanindigan ng pamahalaan na kailangan sumuko ng mga tagasunod ng Sultan ng Sulu ng walang anumang kondisyon. Malinaw rin anya na sa pag-uusap ng Pangulo at Malaysian Prime Minister Najib Razak, kailangan pa rin ng makataong pagtrato sa mga detinado. Hiniling na ng Pilipinas sa Malaysia na mabigyan ng akses ang kinatawan ng bansa na masuri ang kalagayan ng mga nakakulong sa Lahad Datu. I'm not privy to that, but you can judge it from the statement of the Prime Minister that he informed the President that his conditions were clear, that he's for a full and unconditional position taken by the Malaysian government. So, again, our position has not changed. It's still there. But we continue to explore all possible options. Today, we have asked the Malaysian government to treat our people under their custody with humanely. So that's our continuing approach. And we expect, and we've already informed the Malaysian Embassy that our Philippine Embassy team in Lahad Datu will be given full access to the Filipinos. Nanawagan ng United Nations na dapat mahinto na ang karahasan sa Sabah. Paglilinaw pa ng palasyo, hindi pa rin isinusuko ng Pilipinas ang claim sa Sabah. Nauna na ipinag-utos ng Pangulo ang pagbuo ng task force na mag-aaral ng sayan at legal na basihan ng pag-angkin ng Sultan ng Sulu sa Sabah. Sinabihan po si Governor Hujib Hataman na hindi dapat makialam ang gobyerno ng Pilipinas sa usapin sa claim ng Sabah. Yan po ay galing po. Siya po si Governor Mujib Hataman po ay pinagsabihan po nung isang miyembro ng pamilya Kiram. At ang nais lamang ng Sultanate ng Sulu ay pataasin ang binabayad na renta sa Sabah ng Malaysia. Yun po ang napagkayarian po. Yan po ang sinabi po ng isang miyembro ng pamilya Kiram kay Governor Mujib Hataman. Si ARMM Governor Hataman ay isa sa mga ipinadalang emisaryo ng Pangulo na makipag-usap sa pamilya Kiram. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.